Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na isiniwalat niya about po dito kay Congressman Ko at saka dito po kay Speaker Romualdez. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano pa man. I would like to remind Congress. Oh, ito na. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Nanawagan si Tatay Duterte yan po sa Kongreso. Bakit tahimik po kayong nasa Quadcom? Dahil ba busy kayo dyan sa paglusong sa baha at pamimigay ng ayuda sa mga nasalanta ng mga baha dyan? Diba dapat ito yung tinatalakay nyo? Ito yung mga importanteng bagay na dapat ninyo pinag-uusapan. He's lying. Hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Ano na? Tataranta na PBBM. Dahil pumutok po yung issue na yan mga Lodi, bigla na lang po nagkaroon ng gantong balita. Cover up agad ng issue. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. PBBM sumagot po sa mga aligasyon ni PRRD o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte about po dito sa mga blankong pahina ng National Budget 2025. Ito po yung tinatawag na GAA mga idol. Para po magkaroon kayo ng idea kung ano po ito, panoorin po natin ang sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang interview. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. Ayan o mga Lodi, mga blanco daw, sabi po ni Tatay Duterte. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na isiniwalat niya about po dito kay Congressman Ko at saka dito po kay Speaker Romualdez. Yung pagmamanipula po ng budget dyan po sa Kongreso parang ganito po talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon at pilit po nila itong pinagtatakpan. Tuloy pa natin mga idol, meron po kasing sagot si PBBM dito. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that could be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained, clear, patent, without doubt. I would like to remind Congress. Oh, ito na. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun ka-blanco. Para ka binigyan ka ng blanco check dyan. O sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. O eto nanawagan si Tatay Duterte dyan po sa Kongreso. Bakit tahimik po kayong nasa Quadcom? Dan Fernandez, dahil ba busy kayo dyan sa paglusong sa baha at pamimigay ng ayuda sa mga nasalanta ng mga baha dyan? Diba dapat ito yung tinatalakay nyo? Ito yung mga importanteng bagay na dapat ninyo pinag-uusapan dahil hindi nga ito nararapat o hindi ito dapat ginagawa ng administrasyon. Bakit tahimik kayo dyan? Diba sabi nyo, kayo ay bumuboses lang sa mga sigaw ng ating mga kababayang Pilipino? O bakit hindi nyo ito tinututukang pansin? Pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi po maayos ang ginawa nilang pagpapasa ng national budget para po sa 2025. Wala kayong imik? Kabilang ba kayo dito sa nakinabang kung sakali man? Tatanong lang kasi kung totoo tong sinasabi ni Tatay Duterte, dapat kayo ang unang naaalarma dahil sa inyo nagmumula ang pag-aaproba ng budget dito po sa 2025. Mas inuuna nyo pa yung pagpapasikat sa mga kababayan natin na hindi nyo naman ginagawa yan kapag nandyan kayo sa pwesto. Ginagawa nyo lang yan kapag tatakbo uli kayo sa posisyon. Tama ba ako? Mali?
So eto mga idol, sumagot po si PBBM at tinawag niyang sinungaling si Tatay Duterte dito po sa akusasyon o aligasyon niya dito sa mga blankong mga pahina daw po kuno. Panoorin po natin mga idol ang sagot ni PBBM dun sa sinabi ni Tatay Duterte. Ito po yun. Galing po ito sa Philstar. Ulit lang po namin yung reactions niyo regarding sa reactions niyo sir regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Nagsisinungaling daw po si Tatay Duterte. Paano po natin to mapapatunayan kung totoo nga o hindi kung nananahimik naman po ang tinaguri ang taga-imbestiga ng budget kundi ang Quadcom? Dapat pagsalitaan na kayo dyan. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Ano na? Tataranta na PBBM. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Ay, hindi nyo na pupusisiin kasi 4,000 pages yan. Wala na. Ang gagawin na lang daw, ganito na lang. Kayo na lang ang mag-usisa. O paano nga mapapatunayan kasi nungalingan yan, PBBM? Kung hindi natin to pag-uusapan at ang gagawin nyo lang, i-cover up nyo tong issue na to gaya na nangyari ngayon. Dahil pumutok po yung issue na yan mga lodi, bigla na lang po nagkaroon ng gantong balita. China's advanced sophisticated spying equipment as per Bronner and NBI. Diba mga lodi? Cover up agad ng issue. Ito yung nakapakapangit dito sa ating bansa mga lodi, no? Yung biglang matatabunan yung issue na napaka-importante dapat pinag-uusapan. Tapos sablay pa yung pinang-cover up nilang issue about dito sa equipment na nahuli. Sabi po sa The Manila Times, PH authorities uncover high-tech foreign espionage operation. Ito daw po yung ginagamit para sa pang-i-spy dito sa ating bansa ng mga Chinese. Pero nung nakita natin kung ano po yung equipment na ito, mga lodi, sa post po ni Sasot, etong equipment daw po na nahuli nila, ginagamit daw po ito para po mang-scam o SMS blaster or scam lang daw po ito. Hindi po ito yung pang-spy. Eto po mga lodi, para sa inyong kaalaman, ito yung equipment na yun. Meron pong link na nilagay po dyan si Sasot at kayo na lang po umusga para saan po ba talaga tong equipment na sinasabi po nilang para daw po pang-spy ng China sa ating bansa. Ang lupit nyo talaga mag-cover up ng mga issue. At dito nga mga lodi, halatang halata mo na natataranta sila dito sa isiniwalat ni Tatay Duterte. Kahit sabihin nyo pang sinungaling si Tatay Duterte, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito nga po yung sample mga lodi, yung Presidential Communication Office nagpost po ng mali-mali na pong caption. Sinasabi po dito mga idol, pinag-aaralan daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng termino ni PNP Chief JJJ bla 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 sa 2025 para daw po mapanatili ang leadership stability ng PNP habang papapalit ng 2025 election period. Pero sa baba mga lodi, ex-president peddling lies PBBM, anak ng tinapay. Hoy gising! Inaantok ba yung taga-post nito o may handle nitong page na to? O natataranta lang talaga kayo sa siniwalat ni Tatay Duterte? Kaya ang tanong ko sa inyo mga lodi, kanino kayo mas naniniwala? Dito po sa mga sinisiwalat ni Tatay Duterte at ni VP Sara Duterte, ukol po sa maanumalyang pagpapasa po nila ng budget sa ating bansa. Lalong-lalo na po ito si Congressman Ko at saka si Speaker Romualdez. Dahil nung una mga lodi, kung maaalala nyo, sinabi po ni VP Sara Duterte na ang budget daw po ng Pilipinas ay hawak lamang daw po ng 2 tao. Yan po ay hawak lang daw po ni Kong Saldico at ni Kong Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. At sabi niya pa dito, bakit pa daw po siya magpapa-budget hearing? 2 tao lang naman daw po ang nasusunod sa budget ng bayan natin.
At eto na nga mga Lodi, ang nangyari. Nabulat-lat po nila yung ginawa pong pagpapasa ng national budget ngayong 2025 at di umano, sinabi ni Tatay Duterte, may mga blanco daw pong pahina na maaari pong manipulahin kung sakali man pong totoo. Kaya ako mga Lodi, nagre-request po ko dito po sa Congress na mag-imbestiga po kayo about po dito sa isiniwalat ni Tatay Duterte about po dyan sa national budget na di umano may maanomalya daw pong blankong pahina dyan. Kapag hindi nyo po ito inimbestigahan, kayong nasa Congress, kayong nandyan po sa Quadcom, alam na namin kung ano talaga ang minimithi ninyo. Walang iba kundi ang mga Duterte lang ang gusto nyong siraan at panatilihin nyo sa pwesto itong mga Marcos. Pati na rin kayo, syempre, nakikinabang kayo Uulitin ko mga Lodi, kung hindi man totoo tong sinabi ni Tatay Duterte, mas magandang malinawan tayong lahat para sa ikabubuti ng ating kaisipan. Ngayon pa lang mga Lods, nakikitaan ko na po na mas totoo ang mga isinisiwalat o binibitawang salita ni VP Sara Duterte at ng tatay nito na si Tatay Duterte dahil nga po kapag may issue silang binibitawan, pinapalitan po agad nila ito ng panibagong issue para po masapawan. So hanggang dito na lang po muna mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang number 1.